Ang masama doon. Kasi as a person and as a business owner, tinitingnan mo talaga yung problem. Kasi nandyan ka para i-solve ang problem. Alright? Sabi mo sarili mo, babangon ako. Hindi ko ayaan na forever akong gaganituin. Okay? Alright? Angat mo sarili mo, kapatid. Okay? Di ba minsan yung mga ibang tao sa paligid natin, mag-change ka lang ng plan, anong gagawin, sasabihin sa'yo? Ano ka ba? Bago-bago ka ng isip. Ginajudge ka na agad. Alam mo, ako, inahangaan ko yung mga taong nagbabago ang isip. Di ba sabi nga ng isang philosopher, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga. Dear Char. Anyway, magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Sa lahat mo gustong magpa-coach kay Doc, pwede na po tayo face-to-face. And if you need a speaker for your seminar, message ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. The Rockstar is on stage. So, salamat. Meron na tayong first invitation this Monday. Yan. So, if you need a speaker po sa mga companies and team building, pwede na. Meron lang tayong konting rules. Message ka lang, okay? And of course, if you want to become reseller ng ating beauty products, message ka lang din, okay? Alright, so pag-usapan natin ang kumakalat sa TikTok, sa FB, sila yung tinatawag nating Marites, di ba? Alam nyo, binasa ko, tinignan ko yung mga yung mga nagko-comment na eto si Aling Marites, madami, di ba? So, tinignan ko ang meaning. Kasi pag sinabing Marites, parang, Mare, ito ang latest, di ba? Ganun, di ba? So, gusto ko siyang tingnan sa magandang perspective. Yan, sa positive perspective. So, ang gawin lang natin, mga kapatid, humanap lang tayo ng tamang Marites sa buhay natin para mas umunlad tayo. Okay? So, bibigyan ko lang kayo ng background kasi, Doc, ba't madiniscuss yan? Kasi naiintriga lang ako eh. Para lang din, maging aware kila Marites. So, there are two types, di ba? So, pag sinabi natin, di ba, ito yung sabi ng mga tao na, iwasan natin sila Marites, huwag mo silang kausapin, di ba? So, pero sa akin, hanap ka lang ng tama, okay? Tamang tao, okay? So, unang-una po, ito nababasa natin sa Facebook, iwasan natin ang mga taong, bago ako magtuloy, mga kapatid, ganito na medyo nabiting kayo doon ano lang natin, para lang ding normal na tao yun yung quote and unquote na Marites. So, yung unang set po, ito yung mga Marites na dapat nating iwasan, okay? Unang-una, the complaining Marites, di ba? Ito yung mga tao na maaga pa lang nagko-complain na, maaga pa lang nagpupuntahan ka na, i-message ka na, tatawagan ka na, ay, ba't ganito kaya yung assignment ko? Ba, sa office, ba't ganito yung assignment ko? Ba't ganito kaya yung task ko? Di ba may mag-PPM pa sa'yo, ba't kaya nagkaganito? Di ba lahat kino-complain? Pati boss niya, ba't kaya sa'yo yung boss? Mo siya. Di ba pati damit ang boss mo, kino-complain mo. Ano namang effect nun sa'yo? Di ba? Alright, so minsan pati sinag ng araw, pati kung umulan, complain, lahat kino-complain. So iwasan si complaining Marites, okay? Kasi pag hindi mo siya iniwasan, baka bukas dalawa na kayong complaining Marites. Alright? So hanggat maaari, iwasan. Pangalawa po na Marites na dapat nating iwasan, the envious Marites. Ito yung laging naiinggit. Pag may nakitang maganda sa ibang tao, sa halip na ma-appreciate niya, purihin niya, at i-congratulate niya, so naiinggit pa siya, so ginagawa niya ng issue, yung hindi maganda yung paggawa ng issue, kaya lang naman kasi nagkaroon ng ganun yan, kasi ganito siya, ganito, diba? So iwasan din natin, kasi isang araw, may isa ka na rin, pangalawa ka na sa may inggitin, okay? Iwasan ang sobrang naiinggit sa iba, kasi baka in your desire na mapantayan siya, gawin din ginagawa niya, ay ma-out of budget ka, di ba? Out of plan ka. Yun ang di maganda sa pagiging mainggit. Gusto mong pantayan siya, pero wala sa budget mo at wala din sa plan. Wala din sa yung priority. Kaya po siya mali. Okay? And third po, ito. The problematic Marites, yung walang nakikita, kundi problem. Alright? So, hindi nakakakita ng solusyon. Puro problema. Alam niyo, walang masama sa problema. Sabi ko nga, yung routine ko po ngayon dito sa Rockstar, pagpunta ko po dito, 8 to 9. 8 to 9, iniisip ko lang ano yung solve nating issue ngayon. Ano yung solve nating problem. Walang masama doon. Kasi as a person and as a business owner, tinitingnan mo talaga yung problem. Kasi nandyan ka para i-solve ang problem. Alright?
Pero portion lang siya nung 24 hours mo. Di ba, lagi ko nga po kayo nire-remind na hindi ka nagising, okay, para lang mag-solve ng problem. Hindi. Nagising ka para mag-solve ng problem at tumupad, gumawa ng mga bagay para sa yung goal for the day or your goal for the long term. Alright? So, wag laging kumapit kay problematic Marites kasi maghapon, maubos ang oras nyo, kakaisip ng problema. Alam mo kaya nag-ano lang ng time para sa problem. Ang daming problem, di ba? Di mo na lahat masosolve eh. Di ba? Hanggang sa makonsume ka, energy mo, motivation mo, lahat. And at the end of the day, doon mo ma-realize, wala pala akong na-accomplish. Okay? Problem, then may karapatang solution. Alright? And next, number 4 na Marites na dapat nating iwasan, the victim Marites. Ito yung lagi silang naapi, di ba? Pag nagkwento sa'yo, talaga hindi na kami pinapansin kasi mahirap lang kami. Ay, hindi na talaga ako mapupromote kasi ganito ako. Yung nakita mo na, nag-self-pity ka na, the victim mentality, the self-pity mentality. Iwasan ang mga taong ganon. Kasi isang araw, magsa-self-pity ka na din. Okay? Wala namang victim, di ba? Pwede kang maging victim once, pero babangon ka, di ba? Why dwell on that? Sige, isipin mo na lang. Sige, given na yan. Nalamangan ka. Dok, nalamangan ako. Sige, iyaan mo na. Once lang yan eh. Huwag mo na kayaan malamangan ka pa uli. At the worst is nalamangan ka na, nagdwell ka pa dyan, hindi ka pa gumawa ng paraan, hindi mo pa ibinangon ng sarili mo. Okay? Kung tingin mo, naapi ka, naagrabyado ka, okay, you have to, na-realize mo yun, sabi mo sa sarili mo, babangon ako. Hindi ko ayaan na forever akong gaganituin. Okay? Alright? Angat mo sarili mo, kapatid. Okay? So yan, marami pang iba dapat natin iwasan. Okay? Alam, ganito hindi mo naman sila totally iwasan. Alam mo, maganda dito sa mga, sa atin lahat, sa mga first group na to na tinatawag nating Marites, if there is a chance for you na masharean sila, di ba? For example, complaining. Kung meron chance, opportunity, once na nag-complain siya sa'yo, sabihin mo, alam mo kapatid, dapat hindi tayo masyad mo-complain. Okay? So, tapos pag may inggitin, sabihin mo, alam mo kapatid, dapat hindi tayo may-inggit, mag-focus tayo sa ano pa yung gagawin natin sa buhay natin. O pag nakita mo si problematic Marites, sabihin mo sa kanya, ano kaya yung solution dyan? I-divert mo sa solution ng inyong conversation. Or maybe, pag sinabi niya, victim ako sabi mo, hindi, magiging victorious tayo. Okay? So, in other words, ikaw mismo, magiging kasangkapan para tong first group ni Marites mag-turn into good ones, mag-turn into positive. Alright? Makagamitin ka ni Lord, di ba? Para matulungan mo sila. Alright? Okay? So, second group naman ni Marites, hindi na coffee, tubig lang. By the way, announcement pala this Friday po and Saturday. Friday nasa Dagupan ako, Pangasinan. Saturday nasa Baguio ako. So sa lahat ng mga followers ko po sa TikTok and Gilivers, meron akong free 1 hour na parang coaching, small group coaching and meet and greet na rin kay Rockstar. Message ka lang, okay? And if you want to join my team, IMG Rockstar, message ka lang for your financial education and investment opportunity. Alright? So ito namang part 2 natin, ito naman yung mga Marites na dapat mong hinahanap, okay? Dapat mong bahagi o dapat maging bahagi ng buhay natin sa araw-araw, alright? Unang-una, the cheering Marites. Dapat makita mo si cheerleader, yung si Marites, yung nag-cheer sa'yo. Ito yung tao that reminds you that life is good, that life is beautiful. Siya yung magsasabi sa'yo, matatapos din yan. Kanina I was talking to Direk, isa sa mga cheerleaders natin. Nag-uusap kami. Eto na, Doc. So nakita namin, ito na yung mangyayari in few days. So cheerleader, di ba? So alam mo itong mga tao na to, yung mga cheerleader, dapat ito yung dinadagdagan mo. Umaga pa lang i-message mo na. Umaga pa lang tawagan mo na. O kaya sa gabi pa lang sabihin mo, kumusta aling Marites? Sabihin mo, kumusta my cheerleader? Alam, meron akong best friend si Ma'am Mariby. Nung nandito pa siya nasa US siya ngayon, nasa Pilipinas. Ang tawag ko, may cheerleader. Cheerleader talaga yan. Lagi niya sasabihin, kaya mo yan, okay? Ito yung mangyayari, ito yung magandang mangyayari. Kasi ipapakita niya sa'yo ang future. Ipapakita niya sa'yo, hindi lang basta future, yung magandang future. So, damihan mo ang mga cheerleader Marites sa buhay mo. Alright? Okay, so pangalawang Marites na dapat nating hinahanap,
the flexible Marites. Ito yung hindi nakakatakot sabihan na nag-change ka ng plan. Ito yung hindi nakakatakot na nagbago ka ng pananaw sa buhay. Ito yung hindi nakakatakot na sabihin na hindi ko na itutuloy yan. Ito yung taong hindi nakakatakot na sabihan na ayoko nang i-pursue to. Okay? So ito yung si Marites. Ito yung flexible Marites na dapat meron ka sa buhay. Di ba minsan yung mga ibang tao sa paligid natin, mag-change ka lang ng plan, ano gagawin, sasabihin sa'yo? Ano ka ba? Bago-bago ka ng isip. Ginajudge ka na agad. Alam mo, ako, inahangaan ko yung mga taong nagbabago ang isip. Di ba sabi nga ng isang philosopher, only fools do not change their mind. Kasi when you change your mind, ibig sabihin, nag-isip ka ng mas malalim. In-evaluate mo yung situation. So, nakakita ka ng mas magandang opportunity. Nakakita ka ng mas magandang chance, ng mas magandang pwede mong dapat gawin. Yun ang ibig sabihin ng changing your mind. And it helps a lot pag meron kang isang Marites sa buhay mo na flexible, na kayang tanggapin na nagbago ka ng plan, na hindi siya nagalit sa'yo, na hindi siya nagdabog, na hindi kanya pinagalitan. Di ba, minsan may mga tao sa paligid natin, hindi mo ma-open ang damdamin mo, hindi ka makapag-open up ng, eto na kasing gusto kong gawin eh, I want to resign, I want to do this. Di ba? Minsan sasabihin pa lang, napag-isipan ko mag-resign na, ano? Di ba? So, magugulat na sila and all. So, umanap ka ng the flexible Marites, okay? So, dapat meron kang isa o dalawang flexible Marites sa buhay mo. Para yung idea, it will freely flow. Okay? Kasi pag alam mo hindi ka napipigilan, hindi nagagalit ang tao sa'yo, tuloy-tuloy ang idea mo, tuloy-tuloy ang new concept mo, new plans mo sa buhay mo. Okay? And number 4 na Marites na dapat meron ka sa buhay mo, the opportunity seeker Marites. Ito, napakahalaga ng point na to. Okay? Dapat makahanap tayo ng isang Marites, ng isang kasama natin sa buhay, nang nakakakita siya ng opportunity. Okay? Unang-una, opportunity on how to have more money. Dapat makita mo yan. Para madagdagan ang pera mo. Hanggat hindi mo nakikita yan, someone who will staying beside you, na nagsasabi lagi sa'yo, gawin natin to para madagdagan ang income natin. Hindi madadagdagan ang income mo. Humanap ka ng taong ganyan. So, ang gawin mo, humanap ka ng taong marami ang income, malaki ang income niya. Okay? So, ano pa? Humanap ka rin ng Marites, ng opportunity seeker na Marites, na, na-apply niya yung leverage sa buhay niya. Yung pwede kang magkaroon ng ganitong income na without you working on it. Kahapon meron po akong kinoach. Ay po sa'yo, taga-Qatar. Kinoach natin siya. Sabi ko, dapat nagle-leverage ka. Kasi isa po siyang OFW, tapos meron siyang 12, 14, mga ganon. 14 sources of income. Ginagawa niya lahat. Sabi ko, learn how to leverage. Para hindi ka nahirapan and yet lumalaki income mo. So, hanap ka ng taong ganun mag-isip. Leverage, yung kumbaga level up na yung kanya mga concept na pinag-uusapan, dinidiscuss. Humanap ka niyan, opportunity seeker po yan, okay? At humanap ka rin ng opportunity seeker na Marites na merong sasabihin sa new strategy. Pag yung bang umupo ka, nagkwentuhan kayo, meron ka marinig na bago. Alam niyo, ako ngayon, maraming Marites sa buhay nito. Pero very positive talaga, very positive. So, merong ganito, ito, narinigan ko, naipagkwentuhan ako. It's nice to hear new strategy from different people, okay? So, umanap ka po ng opportunity seeker na Marites. Who knows, mabago ang buhay mo. Diyan ka yayaman. Diyan ka magkakaroon ng ibang opportunity. Okay? So, pag may nagsabi sa'yo, alam ba, ngayon, narinig mo na pwede kang magkaroon ng other source of income or pwede kang magkaroon ng investment through IMG. So, pag alam ba, narinig mo yan sa akin, ako si opportunity seeker Marites. Pwede mo samahan, di ba? Like, someone who is giving you opportunity. Kaya na umaga, meron akong kausap, nasa real estate siya. Sabi ko, good, di ba? So, mga ganon, humanap tayo ng mga taong ganon at damihan mo, okay? So, ang challenge ko ngayon sa'yo, ngayong umaga sa'yo na nanonood ngayon, G-Lever, alright? So, dalawang type of people lang nasa paligid natin, okay? Ito yung mga dapat iwasan at kung pwede mo silang tulungan mo para mabago. At ito naman ang mga tao na dapat meron ka. Okay? At pag nasa iyo yung mga tao na yan, alagaan mo naman kapatid. Okay? Alagaan mo, di ba? Do your role, perform your role also para mag-grow ang relationship, ang friendship nyo. At para ikaw din mabago ka, magkaroon ka na other source of income, other opportunity para matupad ng mga pangarap mo. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng kaibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumulad natin buhay. Thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.